naman, sinabi ni Pangulo Aquino na nais muna niyang manatili si Secretary Mar Rojas bilang kalihim ng DILG upang tapusin ang ilang pang mga mahahalagang programa ng ahensya. Samantala, sinabi ng Pangulo na determinado siyang samahan si Rojas sa biyahe nito tungo sa tuwid na pamamahala. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Determinado si Pangulo Aquino na samahan si DILG Secretary at Presidential Standard Bearer Mar Rojas na maipagpatuloy para tiyakin ang permanenteng tuwid na pamamahala. Sinabi ito ng Pangulo sa pakikipag-usap sa media sa BIR National Office sa Quezon City kaugnay na ika-111 anibersaryo. Git ng Pangulo, bagamat hindi pababayaan ng tungkulin, mahalagaan niya na makita ng taong bayan na hindi mapupunta sa wala ang bunga ng reforma. Well, kailangan kong patakbuhin yung bansa, di ba? Pero at the same time, yung may advocacy tayo, yung partido po namin kasi, ilang beses ko na rin nasabi, lumalayo na tayo doon sa personality politics. Ang hinahabol natin, magkaroon tayong issue-based or platform-based politics. Ang idea nun, maski sino maupo, may maasahan tayo kung ano yung direksyon, ano yung kalidad ng trabaho. So yun ang pinipilit natin mabuo. So, hindi naman pwedeng sabihin isang speech lang yun, dahil buto, di ba? The majority of the Filipinos will decide our future. So, kailangan naman tayo makitulong. Kung dumating na tayo sa ganitong punto, wala yata sense na bigla na akong aawat. Biglang hindi ko na-advocacy yung ginagawa natin ngayon. Matapos ang presidential endorsement, sinabi ni Rojas ang pagbibitiw na nito sa pwesto. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo sa panayam ng media na ikinukonsider medyo pagpapalawig pa dahil marami pang dapat isaayos. Well, there are several names, but at the same time, I might even prevail on him to stay in the post a little longer to finish a lot of the things that are being done. For instance, sa PNP, yung kanilang shoot, scoot, and communicate na pag-upgrade ng kanilang facilities, equipment, etc. is ongoing. Nagpa-follow up ako doon sa informal settlers na issue lalo sa Metro Manila. Yung marami talaga trabaho doon na, again, no, ang konsepto, wag natin patagalin yung pagdurusa ng ating mga kababayan. Kung sa transition, madadagdagan naman ng time, medyo major interest ko yun. So I'd like him to finish a lot of the things that can be finished, no, before leaving the post and having the transition period. Umalma naman ang Pangulo sa report na magagamit ang pondo ng bayan sa pangampanya kay Rojas. Parang ano yun even at this early, government funds will be used. So, tanong ko lang doon, no, yung have we ever done that? No? Bakit doon tayo bumalik muna? Bago ka mag-akusa, meron ba kami tradisyon na ginagawa ganun? In fact, I don't have all of the expense reports with me right now. But I really made it a point. For instance, in 2013, I think they leveled that same criticism. So, if I have a function, for instance, to inaugurate a bridge, no, the PSG is with me. If it's happened in 2013, may campaign, iiwan ko yung PSG. No? Magagalit kaya sa akin ang taong bayan na pwede ako lumakad sa ibang lugar na kasama yung mga ahensya ng gobyerno. At pag naging somewhat political, kailangan ko iwan sila lahat. At pag may nangyari doon, siguro naman, criticism ko, irresponsible naman ako ulit. So, pa tayo lalagay? Samantala, patuloy pa rin ang proseso para sa pagpili ng magiging pambato ng administrasyon sa pagka-vice-presidente. Nauna nang lumutang ang report na si Senator Grace Poe pa rin ang napipisil ng partido na makatambal ni Rojas sa 2016 elections. Doon sa hinahangad, di ba? Gusto na, she has stated it in several meetings. Chief Escudero has also stated the same thing. Mar Rojas has stated the same thing. We want what is happening to continue. No, and hopefully we can get to on board one direction. But we recognize that there might be some differences that are not substantial in the sense that where do you want to go to. No, but perhaps that might not be, right now might not be the right moment to fully coalesce. We're still hoping. No? We still want to have that very unified group that will preserve the coalition as much as possible that can ensure the victory of the agenda. No? Kasi babalik ako yung tanong nung may lumapit kay Mon Jimenez at I think she summarized it in a very nice way. Sabi niya, has everything that has been gained at risk because of one election? Ngayon, pag yung palagi namin na majority sang-ayon sa amin, pero pag naghati tayo na naghati, baka naman maging manipis yung lamang. At doon mga lahat ng pinaghirapan natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.